Once again, mayong hapon sa Matagusa and welcome sa atuang Sunday service. Ug karon moadto ta sa ikaduhang parte sa atong panimbahon, our Sunday school. Alang sa atong mga kabatanunan, pwede na ta munaog sa ubos. Amen. For the adults, magpabilin ta sa taas. Okay? Before we start with our Sunday school, we're going to read, no? 2 Timothy chapter 3 verse 16 nasa screen atong mabasa. Okay? 2 Timothy chapter 3 verse 16, ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Okay, salamat, ano? Now, Dr. Charles F. Stanley said to obey God and leave all the consequences to Him. And we are told to fight all our battles on your knees and you win them every time. And don't forget, Jesus saves. Now we're going to sing the books of the Bible from Genesis to Revelation. Okay? Okay, first stanza, ready, sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and all. Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels. First and Second Kings, and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations 2, Ezekiel and Daniel, Isaiah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Okay, for the New Testament. First stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts, and to the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, good Revelation. Amen. Kay si pagtahod sa pulong sa Ginoo, akong hangyoon na matagusa, let us all rise. We're going to open our Bibles in 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1, we're going to read from verses 18 to 20. Amen? And I hope and pray matagusa ka na karon, mabless ta pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Once again, 1 Timothy chapter 1, from verses 18 to 20. Okay, kung inyong tapad, walay Biblia, kindly share your Bible para ang matag-usakan na to makapartake ta sa pulong sa Ginoo. Okay? Once again, 1 Timothy chapter 1, verses 18 to 20. Tulo lamang kini ka bersikulo, and we're going to read this in unison. Amen? At tuang tunganon para daghan tag mabasa sa pulong sa Ginoo. Once again, the title for this lesson is Warring for God or Racked to Pieces. 1 Timothy chapter 1, verse 18. Let us read this all together. Ready? Read. This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare. Verse 19. Holding faith and a good conscience, which some having put away, concerning faith, have made shipwreck. Verse 20. Of whom is Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. Panalanginan sa Ginoo ang iyang pulong atong ibasa karon, ato ang idukot ang mga ulo magamputa. Buhi ug balaan nga Dios, makagagahom sa tanan, tag-iya sa langit ug sa yuta, Dios nga balaan. Salamat kay Amahan sa paghatag kanamo kahigayon nga makasimba kami kanimo nining Domingo, Amahan.
Salamat kay Amahan sa mga nagsayaw ganhi. Salamat, Lord, sa matag members na nga church. Salamat kay Amahan sa pagpanalipod ka namo sa entero simana. Salamat kay Amahan nga ikaw nagahatag ka na mo kaalam samtang kami nagatrabaho. Salamat kay Lord for the answered prayer. Salamat kay Amahan bisan pa sa constant nimong faithfulness diri ka namo, Amahan. Heavenly Father, mangayo kami kapasayloan sa mga sala. Kung nakasala man kami kanimo, sa una-una, sa pulong sa buhat, pasayloa kami, Lord, kung nasakit man namo ang balang espiritu. Karong takna, Amahan, pagasimbahon ka namo, ay namong kanimo, at kanamo ron, Lord, ang dakong kadaugan sa mga panimbahon. We are praying, Heavenly Father, kaning Sunday School, nga mahimo kaning fruitful, Amahan, alang sa matag-usa. I-bless, Lord, ang mga adults. I-bless, Lord, bisan pa ang klase sa mga kabatanunan. Among ginapangamuyo, nga ikaw, Amahan, magahatag ka namo o kaalam sa pagsabot sa imong pulong, labi na ni magtutudlo, Amahan, among ginapangamuyo kanimo, atagi kami kaalam sa pag-expound sa imong pulong, nga masabtan kini amihan in a simplest form. We are praying also, Heavenly Father, to bless our Sunday School sa among mga kabatanunan. I-bless ang mga magtutudlo. I-bless ang mga estudyante, Lord. We are praying, Heavenly Father, nga ikaw, Amahan, mag-bless kanila sa ilang personal nga kinabuhi. Ikaw mag-bless kanila sa ilahang family. Ikaw mag-bless kanila, Amahan, sa ilahang community. And we are praying, Heavenly Father, for your blessing, Ginoo, Lord, ani among syudad. Among pangayoon, Amahan, ang imong panalangin alang mga kabatanunan, bisan pa, Lord, kami nga klase sa adult, we are praying, Heavenly Father, nga imong blessing pudusab, Lord, ikahatag nimo sa matag-usa. Hatagi kami og madinawaton nga kasing-kasing. Kung naa may mga apan sa mong kinabuhi karong kahaponon, Amahan, amo ang ginapray kanimo, Lord, nga ikaw magag-deal kanamo personally. Among ginapangamuyo kanimo, Amahan, that you're going to talk to each and every one. Speak to everyone, O God. Among ginapangamuyo kanimo, hatagi kami o madinawaton nga kasing-kasing. We are praying, Heavenly Father, help us to be faithful sa ministry. Help us to be faithful, Lord, diha kanimo. Among ginapangamuyo kanimo, Amahan, nga imong blessing igahatag nimo sa matag-usa. Bisan pa, Amahan, among ginapangamuyo kanimo, silyuhi kaning balalampuanan, Lord, pinaagi sa imong precious blood. Ayaw tuguti, Amahan, nga masamok ang among panimbahon, pitungod sa among kontra. Among ginapangamuyo kanimo, Lord, among ginapangamuyo nga madili unta ni makadisturb, Lord, ang kaning sound system namo karon, bisan pa ang amo ang multimedia, Lord, among TV. We are praying, Heavenly Father, nga ikaw magasustain niini, magabless, Lord. Bisan pa, Amahan, na mo ginapray kanimo, Lord, give us electricity all throughout our service. Bisan pa, Lord, amo pong ginapangamuyo kanimo, Amahan. Kung na may first time visitor this afternoon, nga masabtan unta niya ang simple plan of salvation. We are praying, Heavenly Father, nga imong blessing, Amahan, ikahatag nimo labi na sa mga choir members. I-bless, Lord, ang mensahe silang awit. I-bless, Lord, ang tithes and offerings nga matagbo ang Panginoon sa church. Amaw po dusab, ginapangamuyo kanimo, Amahan. Panalangini among pastor, Lord, nga mag-preach sa preaching service. Among ginapangamuyo nga ang Holy Spirit magahatag kaniya talagsaon nga kaalam, magagamit kaniya mightily, O God. And we are praying, Heavenly Father, for your protection, Amahan. Among ginapangamuyo, bisan pa sa among mga kauban, nga nagtinguha nga makasimba karong kahaponon, dalas sila safely diri sa church. We are praying, Heavenly Father, bisan pa sa among mga kauban nga dugay nang wala makasimba, nga hatagan nimo sila og kamingaw sa pagpaminaw sa imong pulong. We are praying, Heavenly Father, nga imong blessing, Amahan, igahatag nimo sa matag-usa. Kining tanan ang ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Sus, Dios sa walay kahangturan. Amen. Kaya let's all be seated. Once again, the title for this message is Warring for God or Wrecked to Pieces. Amen? Now, as a sort of introduction sa ato mensahe karon, i-allow ko to start with a story sa nakita nako nga salida kaniadto. Amen?
It is a very interesting it is a very interesting movie. Tungod kay nagisgot man ta karon og pakigubat, no? Ang kato nga salida is that ang backdrop niya, it happens in the desert. Disyerto nga lugar, and abi ninyo, tungod kay mainit man nga lugar, ang usa ka dako kay problema nila is tubig. Abi ninyo, ang mao nga salida magkatawa ka, kay niabot sila ang usa ka team or ang usa ka grupo nga mga Amerikano, ning-abot sa usa ka area nga naay abandoned community. Kabalo na tag mga desert area, ang ilang mga balay dadto is made of bricks, it is made of clay. Ipatong-patong. So abi ninyo, walay gapuyo sa maong nga community, and they are very thankful kay gilakag naman sila sa mga kontra. And ang ilang status is that they are already out of ammunition. Buot pasabot niya na mga kaigsunan, wala na sila'y bala. So mauna, they stationed sa maong nga area. And ang isagid silang problema, it is not the bullet itself, but the problem is ang tubig nga ilang pagaimnon. Sa ilang paglibot-libot sa maong nga abandoned community, nakita nila dito nga naiusa ka dry nga well. And tungod kay dry man, abi ninyo, wala na sila laing choice kundili ilahang ginaog ang maong nga well. And abi ninyo, ang ilahang guide nakakita nga naay gasigi og tulo dadto, gamay kay nga tulo, magmanghod lang gamay sa ihi. Gamay kayang tulo ang abi ninyo, malipayon sila nga bisan lang sa gamay kaayo naagyod sila'y tulo sa tubig nga makita. Maoto, nga ang ilang mga kauban, gipang tipo nila ilang water canteen, ang tanan nga masugdan og tubig, gibutang nila dito sa ilalom sa well. And abi ninyo, that every time moabot na gani og usa ka baso ang tubig, ilahan na dayong ihinay-hinay gyud pasaka hantod nga naay makainom nga kauban nila nga sundalo. No? So mao ni ilang ginabuhat until such time nga naka-recover sila tanan, nakainom sila sa tubig. And abi ninyo, gapadayon pagihapon sila kabo. Apan na ay niabot nga usa ka kabalak-on kay nila tungod kay nakita nila padulungay ang ilahang kontra. Ang ilang mga kontra mga kaigsuunan, mas dako pa sa ilahang numero. Gabit-bit og mga dagko nga mga tangke, pero nag-station sa taas-taas nga lugar nga nag-obserba nila. Siguro ang mga kontra, wala po diretso ning atake, kay basin unya og mga matay rapod sila og ilang hilabtan. So ilaha usang giobserbaran. Ang kabalaka nila karon, naanan ta sila'y tubig, apan wala na sila'y bala nga ilahang ipang-away. So maoto, sa laktod nga storya, ang ilahang gibuhat is that ilahang gisaywar ang ilang kontra kung unsa po'y problema nila. Ang ilang kontra mga kaigsunan, daghan og bala, daghan og ikaw-away, apan wala po'y mga tubig. So mao to hinungdan nila nga ning atubang na ilang mga kontra sa ilaha para unta makig-negotiate for their surrender. And abi ninyo, gihangyo sa iyang mga kauban nga, ala, kulang silang tubig, ipasurrender sa ang ato mga tubig. Ning hangyo ang ato mga kontra nga musurrender ta, then ato ang isurrender pod ang ato ang mga tubig. It goes to show nga ang ilaha ding kontra gipang uhawsan. So mao tong mga kaigsuunan, sa diha nga makita sa kontra ang ilang posisyon, kabalo mo unsa ilang gibuhat? Nagpaligo-ligo sila. Gipakita nila nga abunda kay silang tubig.
Naligo sila ana, pero naapoy lata dito sa ubos nga gasalo sa tubig. Okay, imno nila. Naay uban sa ilaha nga gipakita gyud ang parte sa ilang lawas nga murag ng hilamos. Pero at the end sa ubos, tuwa gihapon ang tigsalod sa tubig. Tungod kay importante kay ang tubig. Abi ninyo, for pila ka days nga ilaha tong ginahimo ang mga kontra nga insakto og bala ning surrender. Ning surrender pero nabumbahan pa sila. Gitirahan sila og kanyon, but then naigo gyutong well kung aha sila gaigib og tubig. Abi niyo mga kaigsunan, wala na may mabuhat ang kontra. Ning surrender sila tungod og alang sa tubig. Tungod atong pila ka adlaw nga gi-entice nila nga naay mga tubig kunuhay. Pero abi ninyo, ang ilang kontra, they were really deceived atong gubata. Sa pag-surrender nila, gisurrender nila ilang mga armas, wala sila mabuhat. But then, dako kayong katingala sa mga Amerikano, kaysa diha nga nagadagandagan ang mga kontra padulong sa well, ang well ay napuno na sa tubig. Nga naman, kay naigo magbumba, subot pasabot ang mga nakatabon ato nga lugar na ukang na nanggawas na ang mga tubig, no? So mga ito mga kaigsunan, it is a brilliant war strategy. Pero the point is, some of the people were greatly deceived. Mauna nga ni-surrender sila. Amen? Now, going to our lesson, mga Kristohanon, we are fighting a war. Actually, naata karon sa ato ang ginatawag nato nga spiritual warfare. Bisan pagsamaran ka, bisan pagproblemado ka, bisan pagpildihunon ka, mga kaigsuunan, the truth remains. You are still at war, bisan pagsamaran ka. And abi ninyo, ang mga Kristohanon, wala sila kabantay that they are at war. And most of us are greatly deceived. Maunay hinungdan nga maluyahan ta. Maunay hinungdan nga masurrender ta, mga kaigsunan. Amen? Many people are deceived. Mga Kristohanon, ang ngayon tanatong sabton are very objective for this lesson is that unta ang mga Kristohanon, mahimo tang magamit alang sa buluhaton sa Ginoo. Mahimo tang proactive sa pagpangalagad sa Ginoo. Mauna ang atuang tinguha sa mao nga mensahe. Amen? Baliko na to, we are at war. And I hope and pray, masabta na to na. Mga kaigsunan, walay tawo nga masabta nimo nga makipag-away nga dili ka mangandam. Amen? Nagani kay makitaan mga silingan, mag-away, mangandam na. Matingala ka pagkataon-taon, nanay magbitbit og pinuti. Nanay tao nga magdagandagan. Nga naman, kay nahi tao nga nangandam. Mga kaigsunan, don't go to war na wala kay bala. Don't go to war nga wala kay strategy. Don't go to war nga wala kay kaalam si mong kontra or else you will be deceived. Amen? And I hope karon mga kaigsunan, masabta na to ang mao nga mensahe and makapangandam unta ta sa to ang Kristohanon nga bahin. Amen? Now, mao na ang ato ang lesson, mga kaigsunan. Now, understand, beloved, you and I are in a spiritual warfare. If you are a Christian, you are in the war even though you don't want to be in it. Wala kay laing choice. Kung Kristohanon ka, wala kay laing choice. Kung dawato nimo, kung dili dawato nimo ang kamatuuran, nga naa nagi kay kontra. Amen? And later on sa tong lesson,
ato ang mahibaw-an kung unsa tong ato ang mga nagkalain-lain nga kaaway. Amen? Balik ko na to. Let us have that knowledge nga naatay kaaway ato ang tun-an ang ilahang pagkapersonahe. Amen? Now, when you trusted Christ as your Savior, you got drafted into the Lord's enemy. Ingon pa nila, ang Kristohanon daw, dali ragid mahibaw-an sa usa ka kontra. Nga naman, magsiga-siga ang usa ka Kristohanon. Amen? According to our spiritual warfare, no? Na yung mga tao nga nasudlan og dawtan spirito, makabalo sila kung kinsay luwas o kung kinsay dili. Kinsay naa ka Kristo. Nga naman, accordingly, ang Kristohanon daw magsiga-siga. Amen? Now, you are in the battle even though you may not be fighting back or are ignorant of this very fact. You may not be fighting against Satan and temptation, but he is fighting you. Mao ni dako nga kamatuoran mga kaigsunan. Wala siguro ka nakik-away. But sa makanunay, you are a constant target sa ato ang kaaway. And wala yun na siya muundang kung dili niya maguba ang kinabuhi sa usa ka tawo. Now, he is doing all that he can to make a weak Christian that has no backbone, no courage, no burden for lost sinners, and no influence or credibility. Mao ginay gusto sa tong kontra kung naa man gani maluwas nga Kristohanon, pero kana pod nga Kristohanon wala pod siya umoy. No? Kanang ginaingon na to nga no backbone, abi ninyo kaning backbone na to, mao ni nag-support sa to ang postura. Kung pananalitan mo weak na gani mong backbone usahay mo na yung time nga mo bend na or mo kuha na ka no, mo yuko na ka. Mga kaigsunan, ingon ana gi-illustrate no nga makita nimo gusto niya huyang permanente ang usa ka Kristohanon. Unsa may isgutan nato anang huyang? Kung pananglitan gani, mawalihan gani o medyo bugat-bugat, dili na dayon mo simbag balik. Kung maigo man gani og wali, maigo man gani og mga problema, dili na dayon mo simba. Kung pananglitan naa gani siya ma-encounter nga mga discouragement sa iyang kinabuhi, dili na dayon siya makapadayon. Kristohanon, maunay klase sa usa ka Kristohanon nga huyang. Amen? But baliko nato, dili nato siya kaayo ma-blame tungod sa kanunay naagi tay kontra nga nagpangita kung unsaon ta pag-destroy. Amen? Now, gusto na ko ipasabot, mga kaigsunan, walay laing tumong si Satanas kundili maguba ang imuhang kaugmaon, maguba ang imuhang kinabuhi. Amen? Or mahimo kang walay pulos alang sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Christians, baliko na to, we are at spiritual warfare and angay na to ng sabton. Understand that if you are a casualty of a spiritual war you face, you are still in the war. Bisan pagsamaran ka, naagihapon ka nga makigubat. You may be damaged, doubtful, dismayed, or defeated, but you're still in the war. Mao na itong gusto ipasabot. Nga bisan pa og samaran ka, tilukon gihapon ka ni Satanas. You are still a constant target. Amen? Mao na mga kaigsunan, baliko na to. Makat-unta ta kung unsaon pagdepensa sa atong mga kagalingon. Amen? I hope mabless ka sa itong mensahe. Amen? The question is He succeeding in doing this to you? Amen? Let me go to one step further. Does He lay claim to your soul because you have not trusted Jesus Christ
to be your own personal Savior? Now, alang ni sa mga Kristohanon or alang ni sa mga tao nga wala pa ning dawat ni Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Amen? Wala gilaing tumong sa Satanas kundili madalag yung kaniya dito sa impyerno. Kung luwas ka, wala siya laing tumong kundili gubuo niya ang imong kinabuhi. Mahimo kang impotent diha sa buloton sa Ginoo. Amen? Now, in this portion of Scripture, Paul addresses the issue of spiritual war. Mauni nindot kayong pagtulunan nato. Amen? Hatagan tagkaalam kung unsao nato pakigbatok. Amen? Now, usa ka famous kayong libro nga gihimo sa usa ka Japanese or Chinese ba na, that is authored The Art of War by Sun Tzu. No, it is a best-selling book. Naghisgot na kung unsao nimo pakigubat sa kundra. Amen. Now kani pod ato ang gitun-an karon, mao pod ni on the same manner, mura pod ni siya ingon ana nga libro, tudluan ta kung unsao nato pakigbatok. Amen. Sa war ni Sancho, gingon niya, ayaw daw pakig-away kung pananglitan ang imong kontra naa sa taas, ang imong kontra naa sa taas, ikaw naa sa ubos. Tinuod gina maglisod yun. Mauna ang iyang libro. Now, kung gihatagan tag-igong kaalam kung unsao nato pakigbatok, unta karon masabtan po nato ang mga mensahe. Amen. Giingon diha in Romans chapter 8 verse 37, a part of it, ato daw basahon na sa screen. It is a very wonderful verse and angay natong i-claim. Amen? Open your Bible, Romans chapter 8 verse 37. Pindot ganini nga ato aning i-memorize. Amen? Romans chapter 8 verse 37, nasa screen, ato ang basahon, no? Nasa Bible. Amen? Okay, nakita na? Say amen. Amen. Romans chapter 8 verse 37. Ready? Read. Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that love us. Amen. Gingnan ta diri sa ato ang gibasa that we are more than conquerors. But pasabot niya na mananaog na ka daan. Amen. Basta naa ka kang Jesucristo. Amen. But pasabot ana wala kay kapildihan. Dili ka mapukan ni Satanas. Paul also talk about those who spiritually shipwreck their lives by turning their backs on God. Amen. Dili nimo malikayan daghan sa mga tawo mutalikod diha sa atoang Ginoo. Mao na nga giingon da diri, no? They are already wrecked to pieces. Amen. Now, there are two mentions diri sa itong gibasa, si Alexander o si Hymenaeus. Amen? Now, nasabtan nato nga i-deliver na sila ngadto ni Satan for discipline. Why? Because they blaspheme God and His Word. Amen? In this message, we will look at how to make your life count for Jesus and avoid shipwrecking your faith. Amen? I hope ma-strengthen ang ato ang pagtuo sa Ginoo and likayan nato ni mga butang nga makaguba sa kinabuhi nato nga mga Kristohanon. Amen? Mao na nga giingon diri sa tong message. Naipangutana diri. Am I warring for God? Or am I wrecked to pieces? Wala, nasabtan nato diri sa title lang sa mensahe. Kung wala ka diha ni Kristo, wala nagyud kay tsansa nga makadaog. Kung wala ka diha ni Kristo, wala nagi chance nga mainsakto ni ato ang kinabuhi. Amen. Wala nagitay lain pa nga gisaligan sa atong kinabuhi. It is only Christ. Amen. I hope and pray
nasabta nato ni nga mensahe. Now, our first point for this lesson is the battles of the believers in verse 18. Gingon diri no, this charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare. Naipangutan na diri, have you ever been in a battle? Amen? Siguro, wala siguro yung nakaadto na to sa gubat, pero kami nga mga batanon sa mong edad, nakatry na may Counter-Strike. Kanang Counter-Strike nga dula sa computer ba? No? Abi ninyo, mamatay ka, mapatay ka, ginana ang dula. Mauna, bisan sa itong mga batanon karon. Naay kauban na mo sa opisina, katong gisgutan last Sunday nga namatay. Sa diha nga naabot na iyang mga relatives, ning atubang ang iyang anak, niingon ang iyang anak dito sa iyang mga relatives, si Papa killed. Si Papa killed. No? Ngano man nga nakaingon siya na nga killed, tungod di ay kay basta sa iyang dula nga sa iyang dula, once nga mamatay ka, mo-mention dato nga killed. So maotoy pagkasabot niya sa pagkawala sa iyang amahan, no? Usa ka butang nga makaguol. But then, mga kaigsunan, Paul addressed that issue here with Timothy. Si Timothy ani nga time, he is a very young man. He is around 35 years old, no? And this young man was heading to the front lines in Ephesus to deal with some difficult people and serious issues in that divided congregation. Dili lalim ang trabaho ni Timothy tungod kay nagatubang siya mga tao nga labad sa ulo. Nagatubang siya og usa ka congregation nga gusto nga gubuon ang buluhaton sa Ginoo. Now, when some other people are getting confused, mga Kristohanon, mauni cause sa division sa church. And abi ninyo, maunay usa ka butang nga gusto gyud ni Satanas. Maunay gusto niya para sa niining nga iglesia. Ngang matag-usa na to magaway-away. Ang usa na to dili magkasinaptanay. Naa siguro yung mga pangutana kabahin sa doktrina. Naa siguro yung mga pangutana nato kabahin sa ato ang buluhaton. But mga kaigsunan, angay natong sabton, mao po na'y trabaho sa tong kontra. Amen? Wagin na po na siya lain nga tinguha, kundili gubon ra gyud ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Parehara ba nag-LTO, wa nagay-laing trabaho, kundili tigdako ra gyud. No? Mo na nga ampingi gyud inyong papilis. Okay? Sabto na to, maogid po na gusto sa to ang kontra nga mahitabo. Now, let me ask, when you were growing up, did your parents or teacher or a boss give you orders that were to be obeyed, such as clean your room, do your chores, finish your homework? Naka-experience na ba taani? Kay Samua, when I read this lesson, nasabtan gid nako no nga bisan sa amua gani every night naagyo nay task sa amuang balay. Si Papang sa una is very strict. Moingon gud ni siya nga o kamo jimbot o dundon kamo may magsalod og tubig didto sa CR. Ikaw Jay didto ka sa CR magsalod po kag tubig. And kinahanglan i-prepare na ninyo inyong mga sanina, no? Now, kana nga instruction are expected to be obeyed. Amen? Nga naman, kay si Papa ang inig kagabi mga at around 9, mu-rounds na po na siya muadto sa matag CR, ginatan-aw gyud niya og napuno ba ang mga balde. Kay nga naman,
Kung pananglitan maka-experience gani mi nga walay agas, dako gyud nang kasaba ang amuang maabtan. Bot pasabot ana wala nay igong rason nganong malate ka pagkaugma sa imong eskwela kay naa may tubig dito sa CR, makaligo magyud ang tanan. No, ingunahan na ang amuang training. Balik ko na to. That is an instruction nga kinahanglan imuhang i-obey. Amen? Mangutan na ko sa inyo, naka-experience na ba mo, ana? How about your teachers telling you nga you do your homework? Naka-experience na ba tayo na? And those instruction are expected to be obeyed. No? Naa si Bendere, pag-ura na human siya training. Every day, naagi na instruction sa ilaha. That is expected to be obeyed. No? Now, maunay buot pasabot mga kaigsuunan sa pulong nga itong ibasa charge. Buot pasabot ni Ana, it is a command nga kinahanglan natong tumanon. Amen? Mauni ang instruction ni Paul ngadto kang Timothy. Timothy, mauni buhata, mauni ato ang orders, mauni imuhang giya, that is expected to be obeyed. Amen? Now, kung mausad na ang instruction ni Paul ngadto kang Timothy, much more mausad na ang instruction sa matag usa kanato. Amen? That we have to obey kung unsay istorya dere. And it is also used, no, like a military. It is like a military order or command handed down by a superior officer. Si Paul sa iyang kabahin, murag matawag nato siya nga siya mo ay senior pastor. And si Timothy, iyahang junior nga pastor. No? But pasabot ana, kinahanglan nato nga tumanon kung unsa may gihatag instruction. Now, this was a personal command given to Timothy. He was around 35 years old, but still responsible to take orders from the Lord. Amen? Now, sa iyang kabatanon, magamit ra gyud gihapon alang sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Kung magpagamit ta. What Paul expected of Timothy is the same as what God expects from you and me. Mga kaigsunan, we are handed down by the Word of God. Yatagan taniya o sa iyang pulong. This will serve us as our instruction. Amen? Dili unta ni mahimong makahatag o confusion sa matag usa. Kundi diri natukwaan og giya kung unsa may gusto nga mahitabo sa Ginoo sa atuang kinabuhi. Amen? I hope ato ang taning makatunan nga atong sundon kung unsay gusto sa Ginoo. Now, unsa may gi-expect sa Ginoo sa atoa? God expects from us our obedience. Amen? Mao gid nay gusto sa Ginoo our obedience. At times, naatay ato ang kaugalingon nga pamaagi. Amen? But it is proven throughout time nga ang pamaagi sa tao is doomed for failure. Amen? Ang ato ang pagpaningkamot, ang ato ang mga pamaagi, mga kaigsunan, posible ka nga masayok. Pero ang ato ang Ginoo, when He gives the instruction and we obey it, naagi na kadaugan permanente. Amen? We are told sa ato pagsugod sa Sunday school, obey God and leave all the consequences to Him. Amen? At times, di na ito masabtan nga nung ipabuhat sa Ginoo. Amen? Pero mga kaigsunan, your obedience plays a vital role sa ato ang survival ni ining spiritual warfare. Amen? Dagan kay katingad-an, oy. Natingala ang mga sundalo sa mga Hudiyo nga palibuton sila sa Jericho.
Sa kadaghan sa ilaha, ang instruction sa Ginoo is to trim down their numbers. And abi ninyo, hantod nga naabot sila og 300. Amen? Kung ikaw may matugubat, the more chances of winning. Pero abi ninyo, it doesn't work that way para sa Ginoo. But ang gusto sa Ginoo is obedience. Mga kaigsunan, nakadaog ang mga Hudiyo at nga gubat sa ilahang kagamay. Amen? And ato ang masabtan, it is no ordinary war. Kay tungod nga ilahang gikamit, they are told to bring earthen jars. Amen? They were told to sound the trumpet. Wala ta kabalo no kung unsay psychological impact niini sa mga kontra o unsa ka ilang nadungog. But again and again, dili nato mafatom ang kaalam sa Ginoo. Amen? But all we have to do is just to obey. Amen? Ang mga Hudiyo sa diha nga gihisgutan sila, gihatagan silang instruction nga ini kagabi magbutang mo og blood diha sa inyuhang doorstep. Matingala ka kay og mangita kag pintal, di pud siguro nga dugo ang imong ipintal. Amen? Maglibog ka. At times, we can question that. Lord, nga nang pabutangan maninimo og dugo ang mong doorstep. But abi ninyo, na ikatuyuan ng Ginoo. Gusto niya ipakita sa mga tao ang iyahang gahom. Ang iyang gahom nga bisan ang mga Egyptians maabot gihapon sa iyang kagamhanan. Amen? And one day and another day, nakita nila nga ang mga kamagulangan nga mga anak sa mga household nga walay blood silang doorstep, ang ilang mga kamagulangan nangamatay. Swerte ra gid ning kamanghuran. Mayong nabalaka na. No? Now, mga kaigsunan, ingon ana, no? Those who obeyed the instructions of God, ang ilahang pamilya were preserved. Ang ilang mga kamagulangan were saved. Amen? But those people, labi na tong wala mahatagang instruction, katong panimalay nga walay dugo sa ilang doorstep, abi ninyo, ang ilang mga kamagulangan nangamatay. Matingala ba gyud ka ana nga occasion. Amen? Tingala ka. Sa health, naami ginatawag nga health monitoring, nga ginamonitor na mo kung unsay mga gipangbati, no? Abi ninyo no nga kanang moadto mo city moadto mo health center, nagstorya mo sa inyong mga sakit, gatuo mo walay ga-account ana, nay ga-account ana oy. Nay ga-account ana nga panalitan ga reklamo ni nga nay sipon, kani ga-account nga nay ubo. Kani lain nga sakit na gipangtubuan. Abi ninyo na iga-account ana that every time they send a report, atuan ang ginatigom. And abi ninyo, they have to come up kung unsay prevailing nga mga sakit anang panahuna. No? But then, katingad-an kayo ning higayon, ug nganong nangamatay ang kamagulangan ra. Amen? That cannot be explained by science because it is the power of God. Amen? Now, the issue here is your obedience. When we are obedient to God, safe ka permanente. Amen? When you are on the side of God, sa makanunay, sigurado good ang imong safety. Amen? Mauna, mga kaigsunan, ang nakanindot kung naa ka sa side sa Ginoo. Now, another word nga gi-mention nato is the word commit. Now, this word commit is from the word parathemi. What does it mean?
No? Naigiingon diri, how many of you have a checking or a savings account? Bot pasabot sa author ani, naababalatay mga account sa bangko. Now, the issue is, kung naa kay gamayng kwarta or naa kay gusto tiguman, imuha ning ihatod dito sa bangko, no? For safekeeping. Kaya na naman, huwag naaras to atong kwarta, dali kita makahuna-hunag Shopee. No? Dali kita makahuna-huna og shopping. Mauna nga ato ang i-deposit ang atong kwarta. Now, sa pag-deposit nimo sa imong kwarta, ang imong kwarta dili na nimo makita. Buot pa sabot ana, gi-entrust nimo something that is valuable for you ni ana nga bangko. Amen? You are trusting that is something valuable. It could either be your treasure, maunay ato ang gi-entrust, no? Now, mga kaigsunan, maunay gusto nga instruction ni Apostle Paul ngadto kang Timothy. Yatagan niya o guidance, yatagan niya instruction si Timothy, and on the same manner, gi-entrust niya ang pulong sa Ginoo, ang pagwali sa pulong sa Ginoo ngadto kang Timothy. Amen? Now, the Word of God is a very serious treasure. Amen? It is a very valuable thing nga angay natong hatagan og bilis sa toang kinabuhi. Amen? Now, mutuo ba mo nga ang Biblia makausab og kinabuhi? Amen? Christians, baliko na to. This is a very valuable thing nga kinahanglan i-entrust sa usa ka tawo. He is entrusting Timothy to preach the Word of God. Amen? He is entrusting Timothy nga i-share ang pulong sa Ginoo ngadto sa uban nga mga Hudiyo, sa uban nga mga tawo. Amen? Mausab ang gusto sa Ginoo alang sa tuwa. Christians, we are entrusted with the Word of God. We are entrusted with the word salvation. Amen? We are claiming to be saved, yet at times, dili nato masangyaw ang kaluwasan ngadto sa uban. Amen? Naabi tayo usahay no nga ganahan kay ta mo share og mga nindot kay nga mga balita ngadto sa ubang tao. But how about the Word of God? Amen? It is assurable nga makahatag og kaayuhan sa tao. Why won't you share it? Amen? Katong pandemic, matingala ka, gamay lang kay kasikas nga nanghatag og bugas ang silingan. Naa na dayon ang mga tao. Gamay nga kasikas nga naay ayuda, naa na dayon bangko sa ilang mga gate. Amen? Ingon na. Amen? Because somebody was sharing the word nga naay ipanghatag ang atong gobyerno. Now, ingon ana ang power when you are sharing something. Amen? Now, baliko na to, we are entrusted with the Word of God and we are also instructed nga atua po ning i-share labi na gyud ang kaluwasan ngadto sa uban. Amen? I hope masabtan nato ni nga same nga instruction nga gihatag kang Timothy. Now, Paul said, "This charge I commit unto thee, son Timothy." Now, Paul entrusted the care of the gospel and God's truth to Timothy. Buot pasabot niya ni, mura po bag on the same manner that Paul was entrusting the Word of God to our pastor. God was entrusting the Word of God sa atong Sunday school teachers. Pero wala na ning end diha. Ang matag usa kanato, we are entrusted also with the very same responsibility. Amen? I hope masabtan nato na nga gisaligan ta sa Ginoo
para sa pag-deliver sa message ngadto sa katawhan. Now, the command or charge that Paul gave to Timothy was committed to him. Let me explain this word another way, no? Gingon diri. Have you even taken care of someone's child for a day or more? Have you cared for a dog or watched over a house? No, the other sense of committed, no? Ang other word. Abi ninyo kanang bata dihang ilang ikugos-kugos. Mao nay ginatawag namo nga the most traveled baby. Tagabuntag ana gikan mi og tuburan ihatod nako na diri sa balay. Iniguman akong time in, magkatawa akong mga maestra, ako mga kaubad. Ngano man ni siya gabit-bit man ni siya baby basket diri sa office. No, kay inig time in ako dito. Dalon man ako ang bata, langan mag-ibilin ako sa kinan. So, mingon ang mga bata, "Sir, kakinsa ng bata?" Mingon ko nga, alangan magkakinsa, di ako agyon. Abi ninyo, iniguman na kong time in, dagan-dagan na po ko padulong sa sakyanan, ihatod na po na ako diri sa balay, i-entrust na ako na to sa akong magulang. No? Mingon na din si Papang, bantog rang malate si Mayong kay katawa naman din ng bata. No? So, ingon na mga kaigsunan, on the same manner, you trust something that is very, very valuable. Amen? Mo na the most traveled baby. Ini kahapon, bantayan ni Bea. Ini kahapon, o ini kagabi, after dinner, muli na po migtuburan. No? Ito na po siya. Now, ingon ana when you care for someone. Dili ni mo basta-basta na ibilin. Amen? Dili na ni mo basta-basta nga makita lang kag stranger nga makaingon ka palihog ko bantay akong anak. No, it's not. Amen? Sabot si ini nani, no? Nga dili ni mo basta-basta i-entrust ang imong anak to somebody kung wala ka kaila personally sa tao. Amen? Now, ingon ana na when we talk about trust. Mga kaigsunan, on the same manner, balik ko na to, ingon ana kabalwabol ang pulong sa Ginoo that it needs to be nga i-entrust nimo sa worthy nga tawo. Amen? But pasabot niya ni mga kaigsunan, all of us gilata sa Ginoo as somebody as worthy nga modela sa pulong sa Ginoo. Amen? I hope and pray masabtan nato na. Now, 2 Timothy chapter 2 verse 2 at ang basahon nasa screen. Ready, read. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Amen? Now, balik ko na to, on the same manner, kinahanglan na to ni itudlo pod sa uban that is able to teach. Amen? 1 Timothy chapter 6 verse 20 nasa screen. Ready, read. O Timothy, keep that which is committed to thy trust. Avoid profane and vain babbling and oppositions of science falsely so called. No? Understand, beloved, that if you are a Christian, you are entrusted with the same treasure. Amen? Bililihon ka ining pulong sa Ginoo. Kung imong masabtan sa history ani, daghan sa mga tao, they seek to destroy the Word of God. Amen? Not only to destroy the Word of God, pero ilaha pong gi-intend to silence those nga nag-preach sa pulong sa Ginoo. Amen? Now, matingala ka, if that is not valuable, nga naman nga tinguhaon magit sa kontra, nga gubon. Amen? Nasayod ta that it holds the secret for salvation. Amen? Mauni sekreto nga hinungdan nganong ang usa ka tawo di siya moadto sa impyerno.
Amen? When you look for other things, no? Like for example, success, diri mo mabasa sa pulong sa Ginoo ang kadaugan sa usa ka Kristohanon. Amen? Balik ko na to, hatagig bili ang pulong sa Ginoo. Amen? When we talk about hatagig bili, hatagig higayon nga mubasa ka sa pulong sa Ginoo. Amen? Let us have a discipline sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Amen? At tuwang gi-encourage ang matagusa. No, gi-encourage na to. Dili lang unta sa adlaw nga Domingo or sa adlaw nga naisimba nga mapakli nimo ang imong Biblia. Amen? I know, dili na siya inguna na kadali. Tungod kay baliko na to natay kontra. Nga dili giniya gusto nga maabri na nimo ang imong Biblia. Amen? Even sa pagbasa nimo, ang numero uno nimo kontra is ang imuhang mata. Matingala ka nga kung pananglitan magtan-aw ka og YouTube, magtan-aw kag Facebook, hantod makadlawunan ka, okay ra. Pero matingala kag magbasa kag Biblia, ning hagok na ka pagkataod-taod. Amen? Tingala ka. Now, mga kaigsunan, let us have that discipline to pray to God and read the Word of God. Amen? Balik ko na to. It is an encouragement and it is a challenge alang sa matagusa. Amen? Now, gingon pa sa tong pastor sa diha nga ning-undergo siya o course no sa SEDP. Gipa-list down daw sa ilaha ang mga ilahang activities for the day. No? Nakaagi na ba mo ana nga ilista ni may mo activity taga adlaw? No, but pasabot ana gikan si mong pagmata mo mata ka at around 5 or 6, imo ang ilista nga ning wake up ka ng butanga. After you wake up, unsa may sunod nimong buhaton? Imo ang isulat dadto. Butangan po nimo dag oras. Now after that activity, unsa naman po'y buhaton nimo? I-list down na po nimo imong oras. But abi nila nga ma-impress daw sila kung unsay ilahang activity. But abi ninyo, the very goal for that activity is that gitan-aw silang instructor kung naa bagid sila'y higayon para sa Ginoo. Amen? Kay makita man daw nimo dadto nga ning pray ka, kung unsa ka orasan ning pray, kung unsa ka orasan ning basa sa Biblia, no? Now, it is a very wonderful activity nga part ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Amen? How about we make also that plan? How about we make also that activity personally? Amen? Kinahanglan makabaton ko personal nga relationship sa Ginoo. Pamaagi ana is that I have to pray and I have to read the Word of God. No, it is a commitment. Okay, from time to time, your flesh will battle against you. Sa panahon nga unta ting basa nimo, matingala ka, there will be plenty of disturbances. Amen? I hope that's Mike. Balik ko na to, there will be plenty of disturbances. Amen? Mao na makigsunan. It is a commitment. Amen? How about after this lesson is that we pray to God, mukumita sa Ginoo, nga muhatag tagigayon, nga muampo, o mubasa sa iyang pulong. Amen?
We have to make this personal. Amen? We have to make this personal. Balik ko na to, our Christian growth is personal. Even our salvation is personal. Ang kaluwasan sa imong ginikanan, dili na maghatag og garantiya nga luwas ang anak. Because salvation is personal. Amen? Mag-isugnan, it is a commitment and mukumita sa Ginoo to constantly communicate with God through prayer and by reading the Word of God. Amen? Balik ko na to, we are entrusted with that one. Mark chapter 16 verse 15, nasa screen, ito ang basahon. Ready, read. And he said unto them, Go ye into the world, and preach the gospel to every creature. Amen? Balik ko na to, this is an instruction of God. Basta instruction gani sa Ginoo, that is expected to be obeyed. Amen? And to be carried out. No? Now, in 11 AD, an unknown monk wrote about the power of one person. No? Here is what he shared. Attorney, this is a very wonderful story. Unta ato masabtan. When I was a young man, I wanted to change the world. I found it difficult to change the world. So I tried to change my nation. Next. When I found I couldn't change the nation, I began to focus on my town. No? Gikan sa nation, hanto sa town. But then, one thing I na-realize, no? I couldn't change the town, and as an older man, I tried to change my family. Gikan sa nation, gikan sa iyang town, gikan sa iyang pamilya, gusto niya mausap. But one thing iyang nasabtan, as an old man, I realized the only thing that I can change is myself. And suddenly, I realized that if long ago I had changed myself, then I could have made an impact on my family. My family and I could have made an impact on our town. Their impact could have changed the nation. And I could indeed have changed the world. Amen? Ang kausaban day sa kadaghanan, magsugod ni sa atong personal nga devotion. Amen? Mabitaw na sa atong prayer ganina, labi na sa Sunday School sa mga kabatanunan, nga naagi kausaban sa ilang personal nga kinabuhi. Not only that is applicable alang sa mga bata, but it is also applicable alang sa matag usa. If we want to change our system, kinahanglan magsugod na sa atoa ang kausaban. Amen? This is a constant debate. Every time nga na election, gatuta nga ang atoang nasod mausabra sa usa ka tawo. No, it's not. Magsugod na sa atoa individually. Amen? Now, ingon ana mga kaigsuonan, no? Now, may the Lord help us to let our light shine before men so that we may point them to Jesus Christ. Amen? Matthew chapter 5 verse 16, nasa screen itong basahon. Ready, read. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen? It is a wonderful verse and self-explanatory. Mga kaisunan, ato ang paningkamutan nga ato ang maobey kung sa instruction sa Ginoo. Amen? And balik ko na to, it is a challenge for everyone to have that personal commitment with God. Amen? We are entrusted with the Word of God and kinahanglan ato aning basahon ang pulong sa Ginoo much more magamita alang sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Amen? Now, we're almost done. And ayaw ninyo kalimti ang ato ang encouragement or ang atong challenge alang sa matag usa. Balik ko na to. Let us have that commitment
Kung pwede, gamitan yung cellphone. Himo ang alarm. Mag-set mo alas 5 to read the Word of God. No? Mabutang man na yung alarm. No? Kung unsay message diha. You set an alarm kung kanus ka mo basa sa pulong sa Ginoo, kanus ka mo pray. Amen? Let us have the challenge. Let us practice, Christians, ato ang paningkamutan nga ma-develop hinay-hinay ang ato ang faith ngadto sa Ginoo. Amen? Let us all rise. Let us bow our heads. Let us pray. Heavenly Father, we thank Thee, O God, for this wonderful day. Salamat, Amahan, sa mensahe nga imong gihatag kang Paul ngadto kang Timothy. Salamat, Lord, sa maong instruction. Salamat, Lord, sa maong nga command. And asayod mi, Lord, kung mauna ang imong command ngadto kang Paul para kang Timothy, then it is also a command alang para sa matagusa. Amo ang ginapangamuyo kanimo, Amahan. Help us, Lord, nga makabaton miya ng obedient nga kasing-kasing. Help us, Amahan, nga motubo mi sa mong Kristuhanon nga bahin. Nasayod mi, Amahan, for today's lesson that we are entrusted with a very wonderful treasure, a very costly treasure, nga dako kayo ning hibug-aton sa amo ang kinabuhi, and that is your word. We are praying, Heavenly Father, nga ang matag-usa ka namo mo take unta mi sa mao nga challenge, nga mo read mi sa imuhang pulong, mo ampo mi diha kanimo. Amo pud usab ginapangamuyo kanimo, Lord. Give us that courage, Lord, and strength nga amo untang ma-share ang imuhang pulong ngadto sa matagusa. And nasayod mi, Lord, that you have entrusted that to us. Kay nasayod mi nga nakit-an nimo, Lord, that everyone is able to bring your word. We are praying, Lord, for the power of the Holy Spirit nga magmatuto ka namo, nga magahatag ka namo kadasig sa pagpangalagad. Lord God, as we end this Sunday school, among ginapangamuyo, i-bless, Lord, among fellowship. I-bless, Lord, kung unsa may snacks nga imong gitagana alang kanamo. I-bless, Lord, ang mga kamot nga naghimo niya na. And we are praying, Heavenly Father, i-bless, Lord, ang remaining sa mong service. Kining tanan ang ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginong Sus, Diyos sa walay kahangturan. Amen. Okay, let's all be seated.